Bilang si Dr. Benigna Manlapas, isang doktora na may malasakit sa mga nakatatanda, nais kong magbigay ng isang mahalagang paalala, aking mahal na senior. Kung kayo ay higit sa 50 taong gulang at umiinom pa rin ng ordinaryong tubig araw-araw sa pag-aakalang ito ay nakapagpapanatili sa inyong kalusugan, maaaring dahan-dahan ninyong pinahihina ang inyong sariling mga kalamnan nang hindi ninyo namamalayan. Oo, kahit na umiinom kayo ng 8 baso sa isang araw, dahil pagkatapos ng edad 62, ang tubig lamang ay hindi na sapat. Bilang isang doktor, marami na akong nakitang mga senior na aktibo at maingat na bigla na lang natutumba, nawawalan ng balanse, o nagigising sa gabi dahil sa matinding pulikat sa binti. At sa karamihan ng mga kaso, may isang maliit na bagay lang na kulang sa kanilang iniinom na tubig. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nawawalang sangkap na ito at kung paano ang pagdaragdag nito ay makapagpapalakas ng inyong hydration, lakas ng kalamnan, at mapoprotektahan pa ang inyong utak. Ito ay simple, suportado ng agham, at maaaring gawin sa inyong sariling kusina simula ngayon. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong malaman saan po kayo nanonood ngayon at anong oras na po diyan. Pakishare po sa mga komento sa ibaba. Tunay na ikinatutuwa kong marinig mula sa inyo. At kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Marami pang tahimik, ngunit mabisang mga tip sa kalusugan ang darating at ayaw kong makaligtaan ninyo ang mga ito. Magsimula na tayo. Aking mahal na senior, nais kong dahan-dahang ibahagi ang isang mahalagang bagay na marami sa atin ang hindi napapansin habang tayo ay tumatanda. Pagkatapos ng edad 60 na, ang relasyon ng inyong katawan sa tubig ay tahimik na nagbabago. Maaaring umiinom pa rin kayo ng inyong karaniwang 2 o 3 basong tubig sa pag-aakalang sapat na ito, ngunit sa loob ng inyong mga kalamnan, mga kasukasuan, at maging sa inyong utak, hindi na natatanggap ang hydration na dati nilang nakukuha. Hindi ito dahil may ginagawa kayong mali, kundi dahil ang katawan mismo ay nagbabago sa maliliit at hindi nakikitang paraan. Habang tayo ay tumatanda, ang mga selula sa ating mga kalamnan ay nagsisimulang mawala ng kanilang parang esponghang kakayahang mag-imbak ng tubig. Noong mas bata pa kayo, ang inyong mga selula sa kalamnan ay kayang sumipsip at mag-imbak ng likido. Ngayon, ang mga selulang iyon ay nagiging mas matigas, hindi na gaanong nababanat, at ang tubig ay dumadaan na lamang ng hindi nananatili kung saan ito pinakakailangan. Iyan ang dahilan kung bakit maraming mga senyor ang nakakaramdam ng pagod kahit pagkatapos magpahinga o nakakaranas ng biglaang pulikat sa mga binti sa gabi. Ang katawan ay humihingi ng tubig, hindi lamang para inumin, kundi para masipsip ng malalim. At hindi lang yan. Pagkatapos ng 60, ang kakayahan ng inyong katawan na panatilihin ang mahahalagang mineral tulad ng potassium at magnesium ay bumababa rin. Ito ang mga tahimik na manggagawa sa likod ng inyong enerhiya, balanse, at lakas ng kalamnan. Kapag nawala ang mga ito sa pamamagitan ng pag-ihi at hindi napapalitan, kahit ang maliliit na gawain tulad ng pag-akyat sa hagdanan o pagbangon sa kama ay nagiging nakakapagod. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilang nakatatanda, ayos naman ang mga tuhod ko sa umaga, pero pagsapit ng hapon, parang nanghihina. Hindi lamang ito dahil sa pagkasira, ito ay hydration sa antas ng selula na dahan-dahang bumababa. Napansin ninyo na ba na gumigising kayo na may sakit sa likod
o pakiramdam na wala sa balanse habang naglalakad sa patag na lugar? Yan din ay maaaring isang senyales. Ang inyong mga kalamnan at kasukasuan ay hindi na gaanong hydrated at suportado tulad ng dati. At ang tubig na inyong iniinom, kung ito ay puro at iniinom sa maling oras, karamihan nito ay maaaring dumaan lamang ng hindi nagbibigay nutrisyon sa inyong mga tissue. Parang nagbubuhos ka ng tubig sa tuyong lupa na hindi muna binungkal. Ang tubig ay umaagos lamang sa halip na sumipsip. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Tito Ramon mula sa Cebu na umiinom ng 8 hanggang 10 baso araw-araw, ngunit nakakaramdam pa rin ng pagkalito at kabigatan. Matapos niyang magdagdag ng isang maliit na kurot ng mineral salt at isang piga ng lemon sa kanyang baso sa umaga, naramdaman niyang mas malinaw ang kanyang isip sa loob lamang ng ilang araw at ang mga pulikat na nararanasan niya tuwing hapon ay tahimik na nawala. Ipinaliwanag ng kanyang doktor, hindi kailangan ng katawan mo ng mas maraming tubig. Ang kailangan nito ay mas matalinong tubig. Tubig na alam kung paano manatili. Kaya aking mahal na kaibigan, ang katotohanan ay simple. Ang tubig pa rin ang pinakamakapangyarihang lunas. Ngunit pagkatapos ng siksinto, kailangan ninyo itong tulungan na gawin ang trabaho nito. Sa tamang suporta, ang inyong mga kalamnan ay maaaring manumbalik ang lakas. Ang inyong mga kasukasuan ay gagaan at ang inyong enerhiya ay maaaring bumalik. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng mas marami. Ito ay tungkol sa tamang pag-inom. At ang dahan-dahang pagbabagong iyon ay nasa inyong mga kamay. Sama-sama tayong sumulong at tuklasin kung paano ang mga simpleng sangkap ay maaaring gawing tunay na gamot para sa inyong katawan ang isang basong tubig. Una, ang lemon at mineral salt. Isang simpleng lunas sa bahay upang matulungan ang inyong mga kalamnan na mag-imbak ng tubig. Aking mahal na senyor, minsan ang pinakamaliit na pagbabago sa ating umaga ay maaaring magdulot ng pinakamalaking pagbabago sa ating pakiramdam sa buong araw. At ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang ganoong pagbabago. Isang simpleng inumin na maaari ninyong ihanda sa loob lamang ng 1 minuto. Hindi ito nangangailangan ng gamot, walang espesyal na makina, at hindi man lang kailangan pumunta sa palengke. Lahat ay malamang na nasa inyong kusina na, tahimik na naghihintay na magamit sa tamang paraan. At kapag sinimulan ninyo itong gamitin, ang inyong mga kalamnan, mga kasukasuan, at maging ang inyong pagtulog ay maaaring dahan-dahang magpasalamat sa inyo. Magsimula tayo sa resipe. Kumuha ng 1 hanggang 2 manipis na hiwa ng sariwang lemon. Hindi ang katas mula sa bote, kundi ang totoong lemon na hiniwa ninyo gamit ang sariling mga kamay. Ngayon, magdagdag ng 1 kurot ng pink Himalayan salt o natural sea salt. Ilang butil lamang, hindi hihigit sa 1 kapat ng 1 maliit na kutsarita. Ihalo ito sa 1 baso ng tubig na may katamtamang temperatura, mga 205 hanggang 300 ml, at haluin ito ng dahan-dahan. Ito ang inyong bagong inumin sa umaga. Simple, natural, at nakakagulat na mabisa. Ngunit bakit ito gumagana? Bakit hindi na lang ordinaryong tubig? Ang lemon ay naglalaman ng maliit na halaga ng citric acid na tumutulong sa tubig na mas mahusay na dumaan sa inyong maliit na bituka. Ibig sabihin, sa halip na ang tubig ay dumaan lang ng mabilis sa inyong katawan at lumabas muli, mas malamang na ito ay masipsip sa inyong daluyan ng dugo. Ang lemon ay nagdadala rin ng vitamina C na sumusuporta sa pagbuo ng collagen, isang natural na protina na nagpapanatili
sa inyong mga kalamnan, kasukasuan, at maging sa balat na nababanat at malakas. Kaya ang tila isang hiwa ng prutas ay talagang isang tahimik na katulong para sa inyong buong sistema. Ngayon, pag-usapan natin ang asin at hindi lang basta anumang asin. Iwasan ang karaniwang puting table salt na kinagisnan nating lahat. Naglalaman ito ng halos sodium lamang at para sa maraming senior, ang sobrang sodium ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo. Ngunit ang mineral salt tulad ng pink salt mula sa mga burol ng Himalayas o purong sea salt ay nagbibigay sa inyo ng higit pa. Naglalaman ito ng mga trace mineral tulad ng magnesium at potassium, ang mismong mga elemento na desperadong kailangan ng inyong tumatandang mga kalamnan. Ang mga mineral na ito ay tumutulong na dalhin ang tubig sa inyong mga selula ng kalamnan at panatilihin ito doon, tulad ng pagkulong ng tubig sa loob ng isang espongha kung saan ito nararapat. Pinapakalma rin nila ang mga signal ng nerbiyos, binabawasan ang mga panginginig ng kalamnan at pulikat sa binti, lalo na sa gabi. At iyan ang nagdadala sa atin kung kailan ito dapat inumin. Ang pinakamagandang oras ay sa umaga, pagkatapos ninyong magising at bago kumain ng anuman. Ang inyong katawan ay natural na dehydrated mula sa pagtulog, at ang inuming ito ay dahan-dahang pupunan kung ano ang nawala sa magdamag. Kung ang lasa ay masyadong matapang sa simula, maaari kayong magdagdag ng isang hiwa ng pipino o ilang sariwang dahon ng mint upang gawin itong masarap at kaaya-aya. Lalo na sa mga buwan ng tag-init, ito ay nagiging isang nakakakalmang ritual tulad ng pag-upo malapit sa bintana at panonood sa liwanag ng umaga. Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ng isang taong tulad ninyo. Si Mang Cesar, isang 65 taong gulang na retiradong clerk ng tren mula sa Pangasinan, ay lumapit sa akin na nagsasabing gumigising siya gabi-gabi na may masakit na pulikat sa kanyang mga binti. Umiinom siya ng maraming tubig sa araw. May bote pa sa tabi ng kanyang kama. Ngunit nagpatuloy ang mga pulikat. Siya ay nadismaya at napagod. Akala ng kanyang asawa ay dahil lang iyon sa katandaan at nagsimula na rin siyang maniwala rito. Iminungkahi ko ang isang pagbabago lamang. Ang simpleng lemon salt water sa umaga. Sinubukan niya ito nang walang gaanong inaasahan. Ngunit sa loob lamang ng itong araw, may nagsimulang magbago. Ang mga pulikat ay hindi na gaanong matalas. Ang kanyang pag-idlip sa hapon ay naging mas malalim. Sinabi niya sa akin, "Doktora, hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko mas matatag na ang katawan ko ngayon." At napangiti ako dahil iyon ang ginagawa ng tunay na hydration. Hindi ito sumisigaw. Sinusuportahan ka nito ng tahimik mula sa loob. Kaya mahal na senyor, kung naranasan ninyong maubos agad ang inyong enerhiya, kung ang inyong mga binti ay naninikip o ang inyong pagtulog ay napuputol ng biglaang paghila ng kalamnan, huwag lang uminom ng mas maraming tubig, uminom ng mas matalinong tubig. Ang lemon at mineral salt ay maaaring mukhang maliit, ngunit sa loob ng inyong katawan, sila ay nagiging makapangyarihang mga kaalyado. At sa yugtong ito ng buhay, dapat tayong pumili ng mga kasamang banayad, mapagkakatiwalaan at epektibo. Tulad ng inuming ito, subukan ito sa loob lamang ng 1 linggo. Obserbahan kung paano tumutugon ang inyong katawan. Maaaring magulat kayo kung paano ang isang bagay na napakasimple ay maaaring magdulot ng tahimik na pakiramdam ng lakas at balanse. Dahil ang paggaling, lalo na sa ating mga huling taon, ay hindi kailangang maging maingay.
Minsan, nagsisimula ito sa isang basong tubig na hinaplos ng karunungan ng kalikasan at ginabayan ng inyong sariling pag-aalaga. Ngayon, pag-usapan naman natin ang natural na electrolyte powder, ang tahimik na suporta para sa lakas at katatagan. Pagkatapos ng siksindi, aking mahal na senyor, naranasan ninyo na bang tumayo mula sa inyong upuan ng masyadong mabilis at naramdaman na umikot ng kaunti ang mundo o naglakad sa umaga at biglang naramdaman ang higit na pagod kaysa sa inaasahan na para bang bumigat ang inyong mga binti? Maaaring naisip ninyo na ito ay pagtanda lamang, mahina ang puso o marahil ang init sa labas. Ngunit sa maraming kaso, lalo na pagkatapos ng siksinta, ang tunay na dahilan ay isang bagay na mas simple at mas madaling ayusin kaysa sa iniisip ninyo. Tinatawag itong silent dehydration at tahimik nitong sinisipsip ang inyong enerhiya, balanse at lakas ng kalamnan ng walang babala. Pagkatapos ng edad 60, ang natural na signal ng uhaw ng ating katawan ay humihina. Ibig sabihin, maaaring hindi kayo makaramdam ng uhaw kahit na ang inyong katawan ay mababa na sa likido. Kasabay nito, ang inyong mga bato ay nagsisimulang maglabas ng mas maraming mineral, lalo na kapag umiinom kayo ng mga tableta para sa presyo ng dugo o diuretics. Ang resulta ay isang katawan na mukhang maayos sa labas, ngunit sa loob ay kulang sa mga electrolyte na kailangan upang gumana ng maayos. At gaano man karaming ordinaryong tubig ang inyong inumin, maaaring hindi ito sapat maliban kung papalitan ninyo ang mga mineral na nawawala sa inyong katawan. Kaya ano nga ba ang mga electrolyte? Ito ay maliliit ngunit mahahalagang mineral tulad ng sodium, potassium, magnesium, at calcium na tumutulong na kontrolin ang likido sa loob ng inyong mga selula. Gumaganap sila na parang maliliit na tarangkahan na nagpapasya kung ang tubig ay mananatili sa loob ng inyong mga asanay na inyong mga kalamnan o aagos palabas. Kapag balanse ang antas ng electrolyte, ang tubig ay hinihila papasok sa kalamnan at nananatili doon na nagbibigay sa inyo ng lakas at katatagan. Ngunit kapag mababa ang mga ito, ang tubig ay dumudulas na nagiiwan sa inyong mga kalamnan na flat, tuyo, at madaling magkakapitan ng pulikat o pagkapagod. Dito nagiging napakalaking tulong ang natural na electrolyte powder, lalo na para sa mga taong higit sa 60. Hindi lamang ito para sa mga atleta o mga kabataang nag-eehersisyo sa gym tulad ng pinaniniwalaan ng marami. Sa katunayan, maaaring mas kailanganin ito ng mga senior dahil mas mabilis mawalan ng mineral ang kanilang katawan at mas kaunti ang nasisipsip mula sa pagkain. Ang tamang electrolyte powder ay maaaring mapabuti ang hydration ng hanggang 30% sa loob ng inyong mga selula ng kalamnan, ayon sa kamakailang pananaliksik. At kapag bumuti ang hydration sa antas ng selula, lahat ay nagbabago. Mas matatag ang inyong pakiramdam, mas magaan, at mas may kontrol sa inyong mga paggalaw. Ngunit hindi lahat ng powder ay pari-pareho at dapat kayong pumili ng matalino. Iwasan ang mga makukulay na sports drink mula sa mga tindahan. Madalas itong naglalaman ng idinagdag na asukal, caffeine, at artipisyal na kulay. Maaaring masarap ang mga ito, ngunit maaaring makagambala sa inyong pagtulog, magpataas ng inyong blood sugar at presyon ng dugo. Sa halip, maghanap ng isang malinis at banayad na electrolyte powder na walang asukal, walang caffeine, at walang pangkulay. Sa isip, dapat itong maglaman ng balanse ng sodium, potassium, at magnesium.
at opsyonal na may kaunting bitamina C o zinc para sa karagdagang suporta sa immune system. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ito gamitin. Kumuha ng kalahating kutsarita ng powder at ihalo ito sa humigit kumulang 500 ml ng tubig, mga 2 regular na baso. Huwag itong inumin ng sabay-sabay. Higupin ito ng dahan-dahan sa loob ng 30 hanggang 60 minuto. Mas mabuti sa umaga o pagkatapos ng magaan na aktibidad tulad ng paglalakad. Ang dahan-dahang paghigop na ito ay nagbibigay daan sa inyong katawan na masipsip ito ng maayos, na tumutulong sa mga mineral na maabot kung saan sila pinakakailangan. Kung mas gusto ninyo, gumamit ng maligamgam o tubig na may katamtamang temperatura. Mas madali ito sa tiyan, lalo na sa taglamig o sa umaga. Hayaan ninyo akong ibahagi sa inyo ang isang tunay na kwento, isa na nananatili sa aking puso. Si Lolo Alfredo, isang 71 taong gulang na ginoo mula sa Iloilo, ay araw-araw na naglalakad papunta sa palengke malapit sa kanyang bahay. Ngunit sa mga nagdaang buwan, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo habang nakatayo o lumilingon. Isang araw, bahagya siyang nadulas habang naliligo at isa pang beses ay nawalan siya ng balanse habang dala ang kanyang grocery bag. Nag-alala ang kanyang pamilya at siya rin. Inakala niyang baka puso niya ito o maagang senyales ng stroke. Ngunit matapos suriin ang lahat, sinabi ng doktor, ang iyong mga kalamnan ay dehydrated. Hindi dahil sa kakulangan ng tubig, kundi dahil sa kakulangan ng electrolytes. Kaya gumawa kami ng isang pagbabago lamang. Nagdagdag ng natural na electrolyte powder sa kanyang pang-araw-araw na tubig sa umaga. Sa loob ng 10 araw, iniulat niyang mas matatag na ang kanyang pakiramdam. Mas malakas ang kanyang mga binti habang umaakyat sa hagdan. Sinabi pa niya, naglakad ako papuntang palengke ngayon at hindi ako napagod. At hindi ako huminto para kumapit sa pader. Dahan-dahang bumalik ang kanyang kumpiyansa, hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang buhay. Kaya, mahal na senyor, kung nakakaramdam kayo ng pagkahilo o parang hindi kayo kayang suportahan ng inyong mga binti tulad ng dati, huwag hintaying may mangyaring seryoso. Huwag sisihin ang inyong edad. Minsan, ang tunay na issue ay ang inyong katawan ay uhaw sa tamang uri ng tubig at ang pagdaragdag ng electrolyte powder ay parang pag-aalok sa inyong mga kalamnan ng susi na tahimik nilang hinihiling. Ito ay isang maliit na ugali, ngunit kapag ginagawa araw-araw, maaaring magbigay ito sa inyo ng higit na kalayaan, mas kaunting pagkahulog at mas malalim na pakiramdam ng kalmado mula sa loob. Subukan ito sa loob ng 1 linggo. Obserbahan kung paano tumutugon ang inyong katawan. Maaaring hindi kayo bumata, ngunit mararamdaman ninyong mas matatag kayo. At sa edad na ito, iyon minsan ang pinakadakilang lakas sa lahat. Ngayon, para naman sa freeze-dried coconut water, isang banayad na alternatibo para sa mga sensitibong panlasa at pagod na katawan. Aking mahal na senyor, alam ko na para sa ilan sa inyo, ang maalat na lasa ng electrolyte powders ay maaaring masyadong matapang o hindi komportable. Maaaring subukan ninyo ito ng 1 beses o 2 beses, kukunot ang inyong noo at tahimik na titigilan ang paggamit nito. Ngunit kailangan pa rin ng inyong katawan ng mga mineral. Kailangan pa rin ng hydration na mas malalim kaysa sa maibibigay ng ordinaryong tubig. Kaya ngayon, nais kong ipakilala ang isang mas malambot at mas natural na pagpipilian. Isa na nagmula sa ating sariling mga tradisyong Pilipino. Isang pagpipilian na pamilyar, magaan, ngunit
mabisang nakapagpapagaling. Tiyak na narinig ninyong sinasabi ng mga tao, uminom ka ng tubig ng buko. Ito ang pinakamainam para sa init ng tag-araw. At hindi lang iyan payo ng lola, sang-ayon ng agham. Ang tubig ng buko ay likas na electrolyte drink ng kalikasan, puno ng potassium at magnesium, ang dalawang pangunahing mineral na kailangan ng inyong katawan pagkatapos ng 60. Tumutulong silang i-regulate ang presyo ng dugo, suportahan ang paggana ng kalamnan, at panatilihin ang inyong mga selula na humahawak sa tubig sa halip na mawala ito. Ngunit ang pagkuha ng sariwang tubig ng buko araw-araw ay maaaring maging mahirap. Hindi lahat ay nakatira malapit sa isang nagbebenta ng buko o nais mag-imbak ng mga niyog sa bahay. Dito nagiging isang biyaya ang freeze-dried coconut water powder. Ito ay simpleng sariwang tubig ng buko na maingat na pinatuyo upang mapanatili ang mga mineral at ginawang isang magaan na pulbos na madaling iimbak. Walang pagtatalop, walang pagtapon, walang pag-aalala tungkol sa pagiging sariwa. Maaari ninyo itong dalhin kahit na naglalakbay kayo o itago ito sa isang lata sa tabi ng inyong tsaa o pampalasa. At hindi tulad ng maraming electrolyte powders, ito ay may natural na matamis at malinamnam na lasa na mas gusto ng maraming nakatatanda. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ito gumagana. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating panunaw, humihina ang ating pagsipsip ng mga mineral, at mas mabilis matuyo ang ating mga kalamnan. Ang tubig ng buko ay naglalaman ng banayad na dami ng natural na glucose na gumaganap bilang isang maliit na katulong. Dala nito ang mga mineral at amino acid sa inyong mga selula ng kalamnan. Ibig sabihin, ang inyong katawan ay hindi lamang umiinom, ito ay sumisipsip. Maaaring hindi ninyo maramdaman ang isang malaking pagbabago sa isang araw, ngunit sa loob ng isang linggo, ang inyong katawan ay nagiging mas kalmado, mas balanse, at mas matatag. Isa pang tahimik na benepisyo, sinusuportahan ng tubig ng buko ang malusog na presyo ng dugo. Hindi nito biglang pinapataas ito tulad ng caffeine o maaalat na inumin. Nakakatulong itong i-relax ang mga daluyan ng dugo, bawasan ang bahagyang pamamaga, at suportahan ang mas malalim at mas mahimbing na pagtulog, lalo na sa mga gabi na mainit o maalinsangan. Para sa mga hindi mapakali sa gabi o gumigising na mabigat ang pakiramdam, ito ay maaaring ang maliit na pagbabago na hinihiling ng inyong katawan. Paano ito gamitin? Napakasimple. Kumuha ng unang kutsarita ng freeze-dried coconut water powder at ihalo ito sa 300 hanggang 500 ml ng malamig o tubig na may katamtamang temperatura. Kung gusto ninyo, maaari kayong magdagdag ng isang hiwa ng luya upang suportahan ang panunaw o isang piga ng lemon para sa isang nakakapreskong lasa sa umaga. Haluin ng dahan-dahan. Higupin ng dahan-dahan, lalo na sa huling bahagi ng umaga o unang bahagi ng hapon. Iwasang inumin ito nang masyadong malapit sa oras ng pagtulog. Bigyan ng inyong katawan ng ilang oras upang maproseso ito. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Aling Lydia, isang 68 taong gulang na retiradong guro mula sa Quezon City. Tuwing tag-araw, nakakaramdam siya ng pagod kahit na pagkatapos gawin ang maliliit na gawain sa bahay. Mas sumasakit ang kanyang mga kasukasuan, naging magaan ang kanyang tulog, at bumababa ang kanyang mood nang walang dahilan. Sinubukan niya ang electrolyte powders, ngunit hindi niya matiis ang maalat na lasa nito. Nang iminungkahi ko ang coconut water powder, nag-aalinlangan siya.
Makakatulong ba talaga itong maliit na bagay na ito? Ngunit pumayag siyang subukan ang isang baso araw-araw tuwing 11 ng umaga pagkatapos ng almusal. Pagkatapos lamang ng 7 araw, tinawagan niya ako na may ngiti sa kanyang boses. Sinabi niya, "Doktora, hindi na umiiyak ang mga tuhod ko tulad ng dati. Umakyat pa ako sa lahat ng baitang sa simbahan nang hindi kumakapit sa hawakan." Hindi ito isang himala. Ito ay banayad na hydration na ginawa ng tama. Ang kanyang mga kasukasuan ay hindi na gaanong naninigas, mas alerto ang kanyang isip at mas magaan ang kanyang katawan. Lahat mula sa isang tahimik na pagbabago. Kaya, mahal na kaibigan, kung ang inyong katawan ay pagod kahit pagkatapos magpahinga, kung ang inyong mga paggalaw ay mas mabigat kaysa sa nararapat, isaalang-alang ang banayad na suportang ito. Hindi maalat, hindi artipisyal, ngunit matamis, natural, at malalim na nakaugat sa ating karunungang Pilipino. Ang freeze-dried coconut water ay higit pa sa isang inumin. Ito ay isang pang-araw-araw na regalo sa inyong tumatandang mga kalamnan na binalot sa pinakamalambot na haplos ng kalikasan. Subukan ito sa loob ng 1 linggo. Hayaang magsalita ang inyong katawan at marahil tulad ni Aling Lydia, matutuklasan din ninyo na muling gumaan ang inyong mga hakbang. Ang ika-4 at huli ay ang low-dose na creatine. Banayad na kapangyarihan para sa mga kalamnan at memorya pagkatapos ng 60. Aking mahal na senior, ang salitang creatine ay maaaring bago sa inyong pandinig o nakakabahala pa nga. Marahil narinig ninyo ito sa mga gym o nakita sa mga bote na para sa mga bodybuilder at mga kabataang lalaki na nagbubuhat ng mga pabigat. Kaya, natural na isipin na hindi iyan para sa akin. Hindi ko kailangan ng muscle shakes. Ngunit hayaan ninyong dahan-dahan kong baguhin ang paniniwalang iyon ngayon dahil sinasabi sa atin ng agham ang ibang kwento. Isang kwento na kasama kayo, ang inyong mga kasukasuan, ang inyong lakas, at maging ang inyong kapayapaan ng isip. Ang creatine ay hindi isang chemical o steroid. Ito ay isang natural na compound na ginagawa na ng inyong katawan at iniimbak sa loob ng inyong mga kalamnan. Tahimik itong gumagana. Tinutulungan ang inyong mga kalamnaan sa mga panandaliang pagsiklab ng enerhiya, tulad ng pagtayo mula sa isang upuan, pag-akyat sa hagdan, o kahit pagbubuhat ng isang timba ng tubig. Ngunit habang tumatawid tayo sa iksinta, bumababa ang sariling produksyon ng creatine ng katawan. Tulad ng maraming iba pang bagay sa buhay na nagsisimulang bumagal at doon pumapasok ang pagkapagod. Mas mabilis mapagod ang mga kalamnan pagkatapos ng kaunting pagsisikap at mas mahirap ang pagbawi mula sa isang abalang araw. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangan ng malaking dosis. Tanging 1 hanggang 2 gramo ng purong creatine monohydrate bawat araw, mga kalahating kutsarita, ay maaaring dahan-dahang punan muli ang tangke ng enerhiya ng inyong kalamnan. Hindi tulad ng mga protein powder o mabibigat na suplemento, ang mababang dosis na ito ay ligtas, magaan, at halos walang lasa kapag inihalo sa tubig. At ang mga benepisyo nito ay higit pa sa lakas lamang. Tinutulungan ng creatine ang inyong mga kalamnan na humawak ng tubig sa loob ng mga selula kung saan pinapanatili itong malambot, malakas, at handang gumalaw. Hindi ito ang uri ng tubig na nagdudulot ng pamamaga. Ito ang malalim na hydration na nagpaparamdam na matatag ang inyong mga binti, mas suportado ang inyong mga tuhod, at mas matibay ang inyong katawan pagkatapos ng aktibidad. At may higit pa,
Sinusuportahan din nito ang utak. Oo, ang creatine ay hindi lamang tungkol sa mga kalamnan. Ito ay iniiimbak din sa utak kung saan ito ay nagsisilbing isang banayad na reserba ng enerhiya. Sa mga nakatatanda, maaari itong humantong sa mas malinaw na pag-iisip, mas kaunting pagkalimot, at nabawasang pagkalito, lalo na sa hapon. Kaya, kung naranasan ninyo ng pumasok sa isang silid at nakalimutan kung bakit o nahirapang alalahanin ang isang salita sa isang pag-uusap, ito ay maaaring isang tahimik na solusyon. Kailan ninyo ito dapat inumin? Ang pinakamagandang oras ay sa gabi bago matulog kapag ang inyong katawan ay pumapasok sa natural nitong repair mode. Ihalo ito sa maligamgam na tubig o isama sa inyong inuming lemon o tubig ng buko, alinman ang komportable para sa inyo. Wala itong lasa, walang amoy, at hindi nakakasira ng panunaw. Ngayon, maaaring itanong ninyo, ligtas ba ito para sa akin? Mayroon akong alta presyon o mahinang bato. At nauunawaan ko ang pag-aalalang iyon. Ngunit ipinakita ng pananaliksik na ang mababang dosis ng creatine ay ligtas para sa karamihan ng mga senior, kabilang ang mga may banayad na issue sa bato o puso, basta't ito ay iniinom sa tamang dami. Ang susi ay panatilihing maliit ang dosis, manatiling hydrated at maging pare-pareho. Hayaan ninyong ikuwento ko ang tungkol kay Ginoong Ruben Septimta mula sa Davao. Siya ay isang retiradong punong guro na ipinagmamalaki ang kanyang kasarinlan, ngunit kamakailan ay nagsimulang gumamit ng hawakan sa hagdan. Naging mas mahirap ang umaga dahil sa paninigas ng ibabang likod at tuhod. Iminungkahi ng kanyang doktor ang mababang dosis ng creatine. Nag-alinlangan siya. Hindi ako mahilig mag-gym, natatawa niyang sabi. Ngunit pumayag siyang subukan ito isang beses araw-araw bago matulog na may maligamgam na tubig. Pagkatapos ng 2 linggo, naramdaman niyang medyo mas matatag siya. Pagkatapos ng 5 buwan, umakyat siya ng 3 palapag sa kanyang apartment nang hindi humihinto. At pagsapit ng 2 buwan, sinabi niya sa akin, hindi ko na iniiwasan ang paglalakad sa umaga at hindi ko na kinatatakutan ang mga hagdan. Hindi ito isang himala. Ito ay agham na ginawa ng banayad. Kaya, mahal na senior, huwag hayaang takutin kayo ng salitang creatine. Isipin ito bilang isang matandang kaibigan na dating ginagawa ng inyong katawan, ngunit ngayon ay nangangailangan ng kaunting tulong upang maalala. Isang kurot ng pulbos, isang baso ng maligamgam na tubig, at isang tahimik na pangako sa inyong mga kalamnan at isipan. Inaalagaan pa rin kita. Subukan ito sa loob ng 30 araw. Obserbahan ang inyong mga hakbang. Pansinin ang inyong pagtulog. Damhin ang inyong kalinawan at tingnan kung paano ang maliit na ugaling ito ay nagdudulot ng malaking pakiramdam ng kalmado at kumpiyansa pabalik sa inyong buhay. Kaya, aking mahal na senior, ngayon ay napag-usapan natin hindi lamang ang tungkol sa tubig, kundi kung paano tulungan ang inyong katawan na panatilihin ito sa tamang paraan. Tinalakay natin kung paano ang maliliit na pagbabago, tulad ng pagdaragdag ng lemon salt, electrolytes, tubig ng buko, o kahit isang kurot ng creatine ay maaaring suportahan ang inyong mga kalamnan, pakalmahin ang inyong mga nerbiyos, at ibalik ang tahimik na lakas na akala ninyo ay nawala na sa pagtanda. Hindi ito malalaking gamot o komplikadong paggamot, kundi mga banayad na gawi na nagpapaalala sa inyong katawan kung paano muling maramdamang buhay. Ang tunay na aral dito ay ang pag-aalaga sa ating sarili
sa ating pagtanda ay hindi nangangailangan ng malalaki at biglaang pagbabago. Ito ay nasa maliliit, pare-pareho, at mapagmahal na mga kilos na ginagawa natin araw-araw. Tandaan, ang katawan ninyo ay inyong tapat na kasama sa buong buhay. Alagaan natin ito ng may karunungan at pagmamahal. Ngunit laging tandaan na ang mga tip na ito ay ibinabahagi para sa pangkalahatang kaalaman. Kung nahaharap kayo sa anumang hamon sa kalusugan tulad ng alta presyon, mga issue sa bato, o regular na pagkapagod, mangyaring kumonsulta muna sa inyong doktor bago subukan ang anumang bago. Ang inyong kalusugan ay personal at bawat katawan ay may sariling kwento. Ngayon, nais kong marinig mula sa inyo. Anong bahagi ng ating usapan ngayon ang pinakatumatak sa inyo? Kung nakakita kayo ng kahit isang tip na nakatulong, i-type lang ang 1 sa mga komento sa ibaba. At kung sa tingin ninyo ay hindi pa ito ang hinahanap ninyo, i-type ang Kowiro para malaman ko kung paano ko pa mapapabuti at mabigyan kayo ng mas mahusay na gabay sa susunod. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang mensaheng ito sa isang taong mahalaga sa inyo, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan, kapitbahay, o miyembro ng pamilya. I-click ang subscribe button at itap up ang bell icon upang maipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng kalusugan at balanse ng sama-sama, isang banayad na hakbang sa bawat pagkakataon. Hanggang sa muli nating pagkikita, maging mabait sa inyong katawan at hayaan ang inyong tubig na maging inyong tahimik na gamot